Today's Gospel, Sunday, March 17, is taken from St. John, chapter 12, verses 20 to 33. Some Greeks who had come up to worship at the Passover feast came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and asked him, "Sir, we would like to see Jesus." Philip went and told Andrew. Then Andrew and Philip went and told Jesus. Jesus answered them, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me. I am troubled now. Yet, what should I say? Father, save me from this hour? But it was for this purpose that I came to this hour. Father, glorify your name." Then a voice came from heaven, "I have glorified it, and will glorify it again." The crowd there heard it and said it was thunder, but others said, "An angel has spoken to him." Jesus answered and said, "This voice did not come from my sake, but for yours. Now is the time of judgment on this world. Now the ruler of this world will be driven out, and when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself." He said this, indicating the kind of death he would die. The Gospel of the Lord. Today's faithful reflection is from Father John Morota. Tutugon ka ba sa hamon? May mga Griego na dumating upang sumamba sa kapistahan na nagpapahayag ng kanilang pagnanais na makita si Jesus. Ang simpleng kahilingan na ito ay naging isang mahalagang sandali sa pagpapahiwatig ng misyon ni Jesus. Sumagot si Jesus sa mga salitang kabalintunaan sa simula. Dumating na ang oras para luwalhatiin ang anak ng tao. Ngunit pagkatapos binanggit niya ang pangangailangan ng isang butil ng trigo na mahulog sa lupa at mamatay upang magbunga ng marami. Dito, ginagamit ni Jesus ang paglalarawan ng isang binhi upang iparating ang isang malalim na katotohanan. Ang butil ng trigo ay kailangang dumaan sa proseso ng pagbabago, malibing sa lupa, mamatay, at pagkatapos ay muling bumangon bilang bagong sibol. Sa gayon ding paraan, pinapahayag ni Jesus ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na magmuli. Ang kanyang pagluluwalhati ay hindi sa inaasahan ng mundo, kundi isang banal na pagbabagong anyo na nagbubunga ng pagtubos at buhay na walang hanggan. Ang mensaheng ito ay malaking hamon sa bawat isa sa atin bilang mga tagasunod ni Jesus. Hinahamon tayo nito na yakapin ang isang katulad na proseso ng pagbabago sa ating sariling buhay. Tulad ng butil ng trigo, tayo ay tinawag na mamatay sa sarili, bitawan ang ating sariling mga hangarin at ambisyon, upang ang pag-ibig ni Jesus ay mag-ugat sa ating puso at magbunga ng sagana. Bukod dito, binanggit ni Jesus ang kahalagahan ng pagkamuhi sa buhay ng isang tao sa mundong ito upang matamo ang buhay na walang hanggan. Hindi ito nangangahulugan ng pagmamaliit sa kaloob na buhay na ibinigay sa atin ng Diyos, kundi pagkilala sa pangangailangang unahin ng ating pangako sa Diyos higit sa lahat. Ito ay panawagan na ihiwalay ang ating sarili sa panandalian at mababaw na kasiyahan sa mundong ito at ituon sa mga walang hanggang pagpapahalaga na ipinapakita ni Kristo. Sa paglalakbay natin sa panahon ng Kwaresma at papalapit sa paggunita ng simbuyo ng damdamin,
kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, pagnilayan natin ang panawagan sa pagbabago sa ating sariling buhay. Naway tayo, tulad ng butil ng trigo, ay mamatay sa sarili upang tayo ay makabangon kasama ni Jesus tungo sa isang bago at walang hanggang buhay. Tanggapin natin ng may pananampalataya ang mga hamon ng pagiging disipulo. Batid na sa pamamagitan ng krus, matatagpuan natin ang landas tungo sa tunay at walang hanggang kalwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo po ako ng katatagan at lakas ng loob na harapin ang bawat pagsubok habang ako'y sumusunod at nagsisilbi sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating takeout for the week. Tulad ng butil ng trigo, tayo ay tinawag na mamatay sa sarili, bitawan ang ating sariling mga hangarin at ambisyon upang ang pag-ibig ni Jesus ay mag-ugat sa ating puso at magbunga ng sagana.